Kung may magtatanong sa akin saan masarap kumain sa Gotemba na hindi masyadong maraming turist, isang pangalan lang ang agad ang papasok sa isip ko, The Restaurant Crab. At today, ikukwento ko sa inyo kung bakit. Hi guys! Hi guys! Welcome back to my channel, Japan Diaries with Hazel. And it's me, Hazel. Dito tayo nag-share ng mga local finds, hidden gems at mga lugar na talagang worth it puntahan. Hindi lang hype, kundi tried and tested. Sa tahimik na city ng Gotemba, maraming restaurants ang pwede mong mapuntahan. Pero kung gusto mo yung lugar na parang alam ng locals, hindi lang ng tourist, dito ka sa The Restaurant Crab. Why it's a local recommendation? Simple lang siya sa labas, hindi siya sumisigaw na picturean mo ako. Pero pagpasok mo, ramdam mo agad yung warmth, tahimik, cozy, relax, yung tipong pwede ka mag-dinner nang hindi minamadali. Ang gusto ko dito, hindi siya trying hard maging fancy. At makikita mo rin na may mga regulars talaga. At para sa akin, yun ang sign na legit ang isang kainan. Kapag may bumabalik-balik na customers, hindi siya pang one-time Instagram visit lang. Ito yung tipong babalikan mo pag gusto mo ng quality meal without the crowd. And so, kung may magtatanong sa akin saan masarap at sulit kumain sa Gotemba, hindi na ako mag-iisip pa. The Restaurant Crab at sabihin ko sa inyo kung bakit worth it talaga siya. Madali lang siyang puntahan o hanapin. Accessible siya, hindi tago, at hindi mo kailangang mag-adventure ng bongga para makarating. Perfect stop siya after sightseeing or shopping around the area. Hindi siya stressful puntahan, which is malaking plus na agad. Simple lang yung exterior niya, walang sobrang flashy designs. Pero minsan 'di ba, yung mga ganitong low-key places, sila pa yung pinaka-legit. Pagpasok mo, cozy agad yung vibe. Relax and hindi crowded. Parang sinasabi ng lugar, umupo ka muna, kain tayo. And at for around 2,000 to 3,000 yen sa seat meal, honestly, worth it siya sa quality ng wagyu na makukuha mo, sa serving size, at sa overall dining experience. Hindi ka lugi. Ito yung tipo ng meal na babayaran mo ng walang regret. Yung tipong after mo kumain, sasabihin mo, sulit talaga. Ang gusto ko nga dito, hindi siya trying hard maging fancy. Yung flavors, balanced. Yung presentation, malinis at maayos. At yung serving, sakto, hindi ka lugi. Alam niyo yung feeling na unang subo pa lang, alam mong tama yung pinili mong restaurant. Ganon. At mas lalo mo pang maa-appreciate kasi ang Restaurant Crab sa Gotemba, nagsiserve sila ng 100% Kurugi Wagyu o Black Wagyu steak. Hindi halo, hindi compromise. Pure quality talaga. Kilala ang Japan sa Kurugi Wagyu at dito mo matitikman yung authentic na linamnam niya nang hindi masakit sa bulsa. Hindi lang steak ang panalo dito. Yung famous beef stew din nila, sobrang lambot ng karne, rich pero hindi overpowering ang sauce. Yung hamburger steak nila, juicy, punong-puno ng flavor sa bawat hiwa. At huwag kalimutan yung pangatlo nilang bida, yung flavorful onion soup. Simple pakinggan pero grabe yung depth ng lasa. Comforting at bagay na ipares sa main dish. Sa totoo lang, bihira yung ganitong combination. Premium 100% Kurugi Wagyu, maayos na plating, balanced flavors, generous servings at reasonable ang presyo. Hindi siya pasosyal na pilit. Tahimik lang pero kumpiyansa sa kalidad ng pagkain nila.
Yung tipong babalikan mo, hindi para mag-picture, kundi para kumain talaga. So, bilang isang food explorer dito sa area, masasabi ko talaga kung gusto mo ng reliable, masarap at komportableng dining experience sa Gotemba, the Restaurant Crab is a solid choice. Kung makakapunta kayo dito, balikan nyo tong video at sabihin nyo sa comments kung nagustuhan nyo rin. At kung may maire-recommend pa kayong ibang local spots dito sa Gotemba, share nyo rin para matry natin next time. Maraming salamat sa panonood mga ka-diaries. Kung gusto nyo pang tuklasin ang Japan through food, local spots at hidden gems, make sure to subscribe to Japan Diaries with Hazel. Dito sa channel na to, hindi tayo basta kumakain. Nagda-diary tayo ng bawat experience. See you sa next episode. Thank you all for watching and God bless everyone.